ni Mayor Vico ang pinaggagawa ng mga Diskaya. Sumabog na sa galit. At eto, meron pong bagong post si Mayor Vico. Trending po ito ngayon ha. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Tara, pag-usapan natin. So eto nga po mga kaparing, meron po dito na isang post po si Mayor Vico. So trending po ito, meron na pong 125,000 na reaction. Patungkol nga po ito sa isang interview ni Corina Sanchez sa mga Diskaya, sa pamilya Diskaya. At nauna pong interview ng Bilyonaryo Channel kung saan pinakita nga po doon ng pamilya Diskaya ang napakaraming mga kotse na mamahalin at yung iba ay sila lang po ang mayroon. At doon din po ay nabanggit nga po ng asawa ni Sara Diskaya na ang yaman nila ay bilyonaryo. Kapangalan nga po ng pangalan ng channel na Bilyonaryo. So ibig sabihin po nito ay bilyonaryo na po talaga ang yaman o ang dating ng pamilya Diskaya. Okay, so maintindihan po natin yung galit ni Mayor Vico sa mga Diskaya. Hindi po dahil sa nakalaban niya ito sa politika, kalaban niya ito kaya siya galit na galit. Meron pong pinanggagalingan ng galit na ito ng aming mayor na si Vico Sotto. Unang-una, kung matatandaan po natin nung nagtungo po si Mayor Vico mismo dun sa site ng mga proyekto na pinatayo under nga po ng construction company po ng pamilya Diskaya. Wala pong mga permit. So meron pong permit pero kulang-kulang. So meron po silang issue sa permit. Yun po ang dahilan. 'Di ba? Kahit sino po mga kaparing, harap-harapan binabastos ka ng mga kontraktor na ito. 'Di ba? Harap-harapan, hindi mo kami kaya, wala kang pakialam, kahit wala permit yung ilan sa mga proyekto namin, kulang-kulang yung permit namin, wala kang pakialam, 'di ba? Yun nga po ang pinupunto ni Mayor Vico dati pa. Ito, wala pa naman pong malinaw kung ang pamilya Diskaya po ang binabanggit ni Mayor Vico dito kasi wala naman po siyang sinabi na pangalan. Pero, nung kanyang inaugurasyon, binanggit nga po ni Mayor Vico na hahabulin niya yung mga tao dito nga po sa lungsod ng Pasig, mga milyonaryo, bilyonaryo, na meron pong napakalaking utang sa lungsod ng Pasig at hindi po nagpabayad ng buwis. 'Di ba? Sabi ni Mayor Vico, hahabulin ko kayo. So maiintindihan mo po talaga mga paring ang galit ni Mayor Vico sa mga milyonaryo, sa mga bilyonaryo po dito sa lungsod ng Pasig na hindi po nagbabayad ng tamang buwis at meron pong mga kalukuhang ginagawa. Pangatlo, siguro naman po alam naman po natin to, 'di ba? Ang pamilya Diskaya po ay may hawak daw ng hindi bababa po sa 6 Sabi siyam pa nga. 10 na kontraktor o 6 na kontraktor po ang di umano ay hawak po ng pamilya Diskaya. Galing na po mismo kay Mayor Vico na 6 doon ay pagmamay-ari ng mga Diskaya. Grabe, 'di ba? Hindi lamang po sa lungsod ng Pasig nila ginagawa yung mga kalokohan nila, kung hindi maging sa buong bansa. Grabe po 'yun. Grabing anomalya po sa mga proyekto, sa mga flood control project ng gobyerno. Kaya maiintindihan mo po talaga ang galit ni Mayor Vico. So ito, basahin po natin. Okay, ang sabi po ni Mayor Vico dito, bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, oy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? Okay, so parang lumalabas po dito mga kaparing, gusto pong iparating ni Mayor Vico dito ay tumatanggap ng lagay itong mga journalist na ito para lamang po interviewin itong pamilya Diskaya. Sabi ni Mayor Vico ay 10 milyon, pero wala pa naman pong malinaw kung ito po ay totoo o baka hypothetical lamang po na baka yung ibang journalist ay tumatanggap ng 10 milyon. Okay, wala naman po siyang direktang sinabi na itong journalist po na ito ay tumatanggap talaga. Depende na lang po sa pagkakaintindi ninyo sa sinabi ni Mayor Vico, pero para sa akin ay hypothetical lamang po ang ginamit ni Mayor Vico dito. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon na pinahiram nila sa mga korap kapalit ng pera. Okay, so hindi ko na masyadong babasahin ito mga kaparing kasi medyo mahaba ito no? Okay, so basically ang nais pong iparating ni Mayor Vico dito, bakit naatubili ng mga journalist na tumanggap po ng pera?
kapalit po na pag-interview sa mga corrupt na politiko, 'di ba? Sa mga contractor na pumapasok ng politika, 'di ba? Bakit wala daw ang reputasyon itong mga journalist na nagpapagamit daw po sa mga corrupt kapalit po ng pera? Okay? So yun po yung pinupunto ni Mayor Vico dito. Tapos, meron pang isang komento si Mayor Vico dito. Hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway, pero tingin ko, kailangan din mapag-usapan ito. Nagkataon malakas ako nung halalan, pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na. Anyway, kayo nang bahala sa akin, Lord. Mga kaparing, sa totoo lang po, tama, accurate. Kung hindi po malakas si Mayor Vico nung halalan, panigurado po mananalo ang mga Diskaya. Bakit kamo? Ako po, taga-Pasig ako . Dito po ako taga-Pasig, dito po ako lumaki sa Pasig. At si Mayor Vico po ay hinahangaan ko ng buong pamilya ko at ng buong barangay namin. Alam naman po natin na ang mga Diskaya po ay bilyonaryo. At galing na po mismo sa mga Diskaya na ginigipit sila ng pamahalaan ng Pasig, kaya napilitan po sila na tumakbo sa politika. Galing na po mismo yan sa asawa po ni Ma'am Sara Diskaya. No, na kaya sila tumakbo sa politika ay para tapusin na ang panggigipit umano sa kanila ni Mayor Vico Sotto. Kaya po nila kinalaban si Mayor Vico Sotto. At nung panahon po ng halalan, nagkalat po sa social media ang sandamakmak na paninira kay Mayor Vico. Gumamit pa sila ng mga pekeng tao, ini-interview nila kunwari para magsabi na ay ayoko kay Mayor Vico, walang nagawa yan, kurakot yan. Pero kung mapapansin po natin yung mga background, no, kung saan po ginagawa yung interview, galing na po mismo kay Mayor Vico, no, galing na po mismo kay Mayor Vico kung saan ay na-trace nga po ng kanilang team, no, kung saan po nanggaling yung mga interview na yun, at wala pong iba kung hindi sa St. Gerard Construction. Yun po ang sabi sa balita noon, 'di ba? So, sandamakmak na paninira po ang ginagawa nila kay Mayor Vico. Napakarami pong mga Facebook page. Parami po talaga na mga Facebook page ang nagkalat kung saan puro paninira laban kay Mayor Vico para lamang masira po siya sa mga tao po dito sa lungsod ng Pasig. At hindi po biro yun mga kaparing. Kung sino man po ang nasa likod ng mga paninira na yon kay Mayor Vico, ay milyon ang nilabas na pera. Hindi ko po sinasabi na kagawan yun ng mga Diskaya, pero kung sino man po ang nasa likod ng mga paninirang yon, milyon ang ginagastos para doon. Okay, so dahil po hindi nagtagumpay sa paninira kay Mayor Vico, still malakas pa rin po siya sa mata ng mga Pasigueño, 'di ba? Andyan po yung nagbigay po ang mga Diskaya ng mga ambulansya sa bawat barangay. Namigay po sila ng mga bigas, okay? Pero magtataka ka, sila Mayor Vico wala pong ganun. 'Di ba? Kahit si Mayor Vico po mismo, wala po siyang pinamigay ng bigas sa panahon ng halalan. Okay? Kasi nga po, ang pamimigay ng mga groceries, mga bigas ay ginagawa lamang po tuwing araw ng Kapaskuhan. Kapag mayroong mga nangyaring sunog, may mga kalamidad, may mga pinamimigay pong pagkain sa school, sa mga bata, mga allowance po namin mga estudyante, and so on. Pero sa panahon ng halalan, wala pong ganun. Dahil malinaw po na yun po ay pamumulitika lamang, 'di ba? Pero hindi pa rin po nanalo ang mga Diskaya. So isipin po natin to mga paring . Kung si Mayor Vico po ay hindi talaga malakas, no, sa Pasig, wala po talagang pag-asang manalo pa si Mayor Vico. Dahil nga po sa lakas ng impluwensya ng mga Diskaya, dahil po sa yaman po nila, kayang-kaya po nilang talunin ng kahit sino mang politiko sa isang lokal na pamahalaan. Buti na nga lang po ay malakas si Mayor Vico. Bakit kamo malakas? Dahil po sa mga ginagawa niya, 'di ba? Binago niya ang lungsod ng Pasig. Binago niya ang lahat, maliban na lamang po sa cellphone niyang luma pa rin. De joke lang. Kung ikaw po ay taga-Pasig, alam mo po. Kung ikaw po ay taga-Pasig gaya ko, alam mo kung paano binago ni Mayor Vico ang lungsod ng Pasig. At kung paano niya ginawang corruption-free ang lungsod ng Pasig at winakasan ang mga lumang sistema. Wala nang mga kickback system, wala nang mabagal na pag-usad ng mga proyekto, wala nang mga SOP, etc. and so on. Tapos napakarami pong benepisyo na binibigay sa mga mamamayan ng lungsod ng Pasig. Nandyan ang allowance sa mga solo parents, sa mga senior, sa mga estudyante, sa mga scholar,
'Diba? Yung pamimigay po ng mga school supplies, yung pamimigay po ng mga groceries, lahat po ng mga taga-Pasig tuwing araw ng Pasko, and so on. 'Diba? Grabe po talaga. Kaya nga po, maiintindihan mo talaga kung bakit galit na galit si Mayor